Okay, good morning. August 14, Webes, top-down analysis. So, ito yung ating support dito sa previous month na to. Ayan, dito natin lagay. And then, ito yung resistance natin doon sa previous month. Nandun sa ibabaw nung high. Ayan, sa high. Okay. So, ibig sabihin yung price ngayon nasa gitna niya. Between these two lines. Punta tayo ng weekly. So, since subjective naman talaga ang paglalagay ng support and resistance, pwedeng iba sa inyo, pwedeng iba sa akin. So, sa ngayon, ang kinukuha kong reference itong last week na to. So, yung pinaka-buntot niya sa baba. Support as solid line and then pinaka-mataas as resistance. Ayan. So, ayun yung price. Nasa gitna niya. Kung bababa ng daily, ayan, makikita natin, yung price ngayon ay nasa ibabaw ng support ng weekly. And kung maglalagay tayo ng trend line, for example, trend line, lagyan natin ng trend line ito, ayan. Ilagyan ko ng trend line, ito, ayan. So, nagkaroon ng breakdown, ayan, breakdown. Kung wala pa tong tatlong green na to, breakdown yan. So, this is more than 50%. Nag-breakdown siya magmula dito sa trend line na to. And this is a very strong, solid, bearish candle. Pero dahil siguro dito sa support na to, nagkaroon ng huminto yung pagbagsak. And previously, nag-uusap tayo sa mga news. So, naapektuhan ito, yung pagbagsak na yan. Kung tutusin, lakas na ito, pero biglang huminto. So, naapektuhan ito yung mga pagbagsak na, yung paghinto na yan, yung mga news, yung economics, tapos kina Trump. Yan. Kung obserbahan nyo naman itong daily na to, makita mo to, this is low, this is low. Pero pag pinagkumpara mo yan, this is higher low. Yan, mas mataas kaysa dito. This is high. Ito, this is also high. Pag pinagkumpara mo sila, this is higher high. Yan. So, pwedeng pagkatapos mag-bounce dito, nagki-create siya ng pullback. A good breakout, and if this will become a good pullback, ibig sabihin maliliit yung katawan ng bullish and the presence of seller, ayan, pwedeng hintayin ito somewhere here. Ayan, somewhere here, yung area na yan. O, hintayin dyan yung consolidation. And if there's a consolidation dito, at nag-breakout ulit pababa, possibly, pwedeng bumagsak ulit. Kasi, tingnan nyo itong fair value gap ng daily. Ayan, di pa naman niya na isasara, ayun, may opening pa. So, kaya pwede niya talagang balikan yan. At karaniwan, binabalikan. Ayan, unti-unti nga binalikan, di ba? Magmula dito sa since this is also a good breakout, so lumalabas ngayon, ito ay pullback naman. Mag-pullback naman ito. Dahan-dahan bumabalik eh. Yan. Ito naman, breakdown, tapos dahan-dahan bumabalik, papunta dito. Until malamang dito. Yan. Base sa kasi mga economic indicator eh. At saka sa mga institutions, yan, may posibilidad talagang bumagsak. Ulit. And at the same time, yung price is for how many months talagang nagsa-sideways, di ba? Yan. So, most likely, pwedeng balikan niya talaga to. Itong demand zone na to. Yan. Kaya kailangan maging maingat. Ayan, tulad kahapon, no, nag-trade ako. Pagkatapos dito, lumabas na ako, natulog na ako. Nag-post naman ako, di ba? So, mamaya, since this is
somehow creating an uptrend on a lower time frame and doon sa kanyang pullback, pwedeng umangat ito, then hanggang dito. So, mas maganda, antay kayo ng London and New York, tignan nyo yung galaw. Then, tingnan natin yung naging galaw ng mga previous days. Tingnan natin. Baba ka ngayon ng lower time frame. Yan. Sa lower time frame, di ba, meron tayong tinatawag na period separator. Ito. 1, 2. So, ibig sabihin, isang araw yan. Ito, isang araw din. Ito, isang araw din to. So, itong araw na to, ayan, ayun yung breakdown, no? Yung araw na yan. So, lakas niyan. And then, pagkatapos na biglang nagkaroon ng, ayan, nag-sideways. Ito, kung ito high impact news to naging erratic, pero sideways pa rin. And after ng sideways na yan, ayan, no, nagkaroon ng breakout dito from this sideways, pero nag-pullback. Nag-pullback, di ba? So, ano yung kin-create niya? So, somehow, nag-create siya ng this is low. This is low. This is low. This is higher low. This is high. This is high. And this is another higher high. Yeah, yun. Ayusin natin, ha? Pwedeng lagyan natin ng trend line. Yan, lagyan natin ng trend line. Pwede yan. Yan, pwede yan. Subjective kasi yung trend line talaga, yan. So, ayan. Ayan, pwedeng ganyan. So, anong pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari mamaya is, ayun, ito. Pwedeng hintayin natin dito. Yun nga lang, mapapansin nyo, nakakatakot kasi nga, nagsa-sideways. Napakaliliit ng galaw nung momentum niya. Kaya, maging maingat. So mas maganda para sa akin, iintay dito. Dito, pwede kayo makipagsapalaran, buy. Pero kung lang, intayin nyo yung London at saka yung New York. Malamang ito, New York. Ito, London. Ito, New York. So, ako mamaya, sa New York ako nag-profit kahapon. Antayin na lang uli ako ng New York. Kasi sa New York, andun yung malalaki institusyon Ito yung nagiging nakikita ko dito pwedeng mangyari. Ayan. So, opportunity to buy para sa akin mamaya. Ito, meron pa rin opportunity to sell kung talagang kaya nga lang, Asian kasi nagsa-sideways yan. So, wait for London. So, ganun lang. Sana maging ingat kayo mamaya sa mga trade nyo.